I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload, pages, updates. Ay, napakagandang balita ito. Bakit? Bakit ito si PBBM? Lahat po ng nakatingga ng mga pangangailangan ng bansang ito ay walang nagagawa yung mga past administration. Bakit sa administration niya binubuksan niya yung mga nakatingga? Katulad na lang ng bagon, yung binili ni Pinoy 10 years ago, nakatingga. Nandoon, naka-stack yung mga train. Hindi gumagana. Wala eh. Walang nangyari. Kung hindi pa siya dumating, wala. Kakalawangin po yun. Totoo yun. Pero dahil Marcos administration, ayun, pinaandar niya. Ilan ba yun? 40 plus? Or mahigit pa? No, nakatingga po yun ng 10 taon. Anong ginawa ni Digong? Wala nga. O yan, binuksan ni Pangulong Marcos Jr. Kaya yung mga train, gumagana. Pangalawa, o yung mga bagong equipment dyan sa Quezon City ng DPWH, nakatingga 7 years. Hindi ginamit para daw sa Big One. Kung hindi pa nag-inspect si Pangulong Marcos Jr., hindi niya po natuklasan. See? Ngayon, ginamit na. Utos niya, gamitin nyo. Hindi pwedeng nakatingga. O, ito na naman. Philippine Sports Complex. Muling binuksan. Ibig sabihin, nakatingga. O, basahin ko sa inyo bago ko po ipakita yung mga highlights. Tingnan. O, ayan. Mas pinahusay at mas accessible na pasilidad para sa mga atletang Pilipino. Sabi ko sa inyo diba? O, sa muling pagbubukas ng Philippine Sport Complex, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga benepisyong hatid ng modernong pasilidad na makapagbibigay ng mas mahusay na training, mas mahusay, mas maayos na sports at mga maraming pagkakataon para sa kabataang atleta. O you see guys, ganda. Pinangunahan ni Pangulong ang ribbon cutting at instruction ng National Athletic Center, Dormitory X at National Sport Museum bilang patunay na matatag na sport ng administrasyon sa sports development at sa paghubog ng susunod na henerasyon ng atletang Pilipino. Wow! You see? Matagal pala ito, nakatingga pala ito. So ngayon, binuksan, binago, nilagyan ng mga bagong kagamitan pang sport. O, tingnan nyo kung gaano ka-hands-on itong Pangulo na ito, itong administrasyon ito. Lahat ng nakatingga, binuksan. Para magamit ng mamayang Pilipino. Ngayon, sino ang sinasabi niyo walang nagawa? Walang kwenta ang gobyerno na ito. Naglalasing ang Pangulo, nagsusugal, naninigaryo, gumagamit ng bawal na gamot. What the hell? So, ibig sabihin, sinungaling si Amy Marcos. Ang sinasabi natin, ito yung mga highlights. Nag-cutting siya ng ribbon, ito. See? Kasama yung kanyang bunso. Si Heidelin Diaz, kasama din. Nabanggit niya actually si Pacman. Ayan. Ay, ang ganda guys. Kumbaga, inayos yung sport complex. Rehabilitation. Rehabilitation. Kumbaga, rehabilitation ng sport complex, binago, pinaganda, pinaayos, mga bagong kagamitan, kaya open na open para mag-training, agree. Reopening of the Philippine Sport Complex. Wow. You see, mga beswa, diba, nakatanggap pa ng plaque ang ating first couple. Si yan guys, si First Lady Lisa Marcos ang nagpaayos niyan, rehabilitation. Ayan wow. Nandyan yung mga medals. Parang may pagka-museum man dating si Heidelin Diaz, ayan ayan, kumpleto guys. Mahigaan ng mga atleta, naloka ako. Di wow, social. Kudos kay FL, kay First Lady. Buti pa ito, kahit hindi elected.
may naginagawa ng trabaho. Parang ano lang yung Pasig Esplanade, siya rin po ang number 1 dyan na nagpagawa. Siya po ang ika nga, pinangunahan niya. Ayan yung mga kagamitan ng mga atleta natin. Social, mga best. Bago. Ayan. Wow! Nandyan si Pacman. Diba? Sabi sa inyo Aba. Yan. Ngayon, masasabi nyo ba na gumagamit ng bawal na gamot ang mag-asawa? Kung ganito ang kanilang kawanggawa, ang kanilang mga magaganang programa, lahat po ng nakatingga, inayos, binuksan, di kayo naloka. So, ito pa mga beso. Nako, nagbuhat po ng dumbbell ba yan? Bagong-bago nga. Nako, mabigat yan, Mr. President. Ang bigat niyan, mga kababayan. Si Helen Diaz lang makakabuhat niya, no? Nako po. Di ba? Bago. Galing talaga. Wala akong masabi, mga best. Para kumpleto detalyado, mga kababayan, pakinggan nyo yung speech ng ating mahal na Pangulo. At saka yung tawa ko ng tawa sa pinakadulo. Kaloka, mga best. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo updates. Okay? Eto na. Thank you, Sec Sunny, for revealing what really happened behind the scenes here. I know this place, as you can imagine, as Ultra, and we used this several times for training, for all kinds of other things. But I have to say, I'm so happy to be here now and to reopen these very important facilities. We had something like this before, but I have to say it wasn't this nice, even at that time. So well done, Madam First Lady. Thank you. It is so important. I have always said it, and I think you may have heard me say it so many times. How important I consider sports for very, very many things. Not only the glory it brings to our country, the pride it brings to every Filipino. Look what Manny Pacquiao did for us. Look what our gold medalists, Hidlin and Kaloy, look what they did for us. For even just a few days, we were in the top of the world. And that's so important. And it also brings the country together. Because walang Pilipino na hindi kakampi sa Olympian natin o sa athlete natin na lumalaban. So kahit hindi kayo magkasundo, yun na nga, hindi ba balitang-balita si Manny Pacquiao pag lumalaban doon sa Mindanao, ceasefire. Dahil manunood muna sila ng laban ni Manny Pacquiao. And the same thing with you, Hidalin, ganun din. Lahat natigil habang pinapanood ka namin. The same thing with Kaloy. The same thing with all the athletes. And even those who are not gold medalists, we're still there watching you, backing you up, screaming at the TV, and saying, sige, go, 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 go. And it brings the country together. And beyond that, besides that also, there is no other activity that builds character better than sports. There is no other activity especially for young people. Dahil manalo, matalo, it helps you become a better person. You know, hindi biro ang mag-train sa sport. I've trained, I competed in all kinds of sport. Lahat na yata ng sport, pinakompete sa akin ng tatay ko eh. So, I know how hard it is. You have to really make sacrifices. You have to train. You have to have discipline. You have to be able to work with your team. And like Pat was just saying, we think of, let's say, cycling as a single sport, as just an individual sport. Well, perhaps it is because there's one individual there that you see on the television. But behind that person, there are 150 people
who have made sacrifices, not for that particular event, but for the last 10, 12, 15 years, para pagalingin nila yung kanilang athlete. And so there's so much that goes into it, so that the lessons that you learn when you compete in sports, it's not enough that, you play a little sport on the beach or something like that. But if you truly compete in sports, pag lumalaban ka talaga, talagang kailangan may disiplina ka, kailangan talagang desidido ka, kasi lahat naman sa atin, gigising sa mag-train ako today, tinatamad ako ngayon. I have a trick for myself. Pag tinatamad, ayoko mag-train ngayon. Mag-stretch ka lang. Yeah. So, kunwari mag-stretch lang ako. Pero pag pinawisan ka na, sige na. Tuloy-tuloy na. So, but these are the things that we learn when we participate in sports. And that's why sports to me is so important. And that is why one of the things I asked Pato to do for us when he took on his position was to find a way to bring sports back to schools, because it's so important that young kids learn that okay na tayo, na pinalakpakan na tayo ng DepEd. Sige. But all of the things you learn when you compete in sports, even at the level sa mga bata pa lang, mga intramurals, basta sumasali ka sa sport. Lahat yan will teach you how to be a better person. And that's why for me has become so important. And that's why I think that it's important to bring it back to schools, so that all our kids, kahit na one day a week lang, meron silang 2 oras na tumatakbo, tumatalon, naglalaro, whatever, competing with one another, para maramdaman nila yun. Without that, we miss out on a great deal of life lessons that will not be learned by our children. Those life lessons that we get through sport. And that's why to see these new facilities, these new arrangements that you have done for our athletes is something that brings a great deal of joy to my heart, because our athletes really should be supported. I know, I have an idea about the sacrifices that our athletes make, and the government has to be part of your support group. I know your support group now is yung mga magulang ninyo, yung coach ninyo, yung trainer, yung nutritionist nyo, pati hanggang sa driver, yung nagda-drive sa inyo para makapag-train. Yung ganun lang. But we know the sacrifice. That's why government, if we truly consider this important, government has to play its part. We cannot depend on that informal support group that most athletes get. And so that's why it's very good to see this, because when athletes are training for a specific match, a specific tournament, a specific laban, they have to be, everything about their preparation has to be complete. They have to be able to rest well. They have to be able to eat the proper food. They have to be trained properly. If they come in, they get an injury, kailangan meron tayong magaling na sports medicine na aayusin ang injury para makapag-train ulit, para maging handa doon sa susunod na laban. So these are all of the elements that go into sport that are so important for the development of our children and therefore our society and our future. So I congratulate all those who have been part of this rebirth, shall we say, of these facilities, and I congratulate you all, and I know that this kind of facility will be so important and will help our athletes do better in their international or even local competition, in all their competitions. And we will continue to bring pride to the Philippines. We will continue to inspire young people, and we will continue to support
that inspiration by saying, we are here, the government is here, we are working to make sure that you have all that you need para maging maganda naman, maging matagumpay ang inyong maging competition kahit saan man kayo pumunta. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay mga atletang Pilipino. Mabuhay kayo. Ay, narinig nyo ang ating mahal na Pangulo. Araw-araw nagtatrabaho po yan. Masport man, mabagyo man, lahat. Walang guys, walang hinto yan. Laging nagtatrabaho. Ito po ay binisita niya yung bagong facility ng mga manlalaro dyan sa diyan sa Pasig, mga kababayan. Kung nakikita nyo naman siguro so ayan, lahat mga sports, yung mga kagamitan na magaganda. Di ba? Ganyan ka hands-on ang Pangulo. And of course, kudos kay First Lady Lisa Marcos, na talaga namang hard work, na tinutulungan niya ang kanyang may bahay. Siyempre, ang Pangulo ng Pilipinas, ganyan. Sa kabila ng mga paratang nyo, sa itsura ba naman nila? Ay, nako. Ikumpara nyo sa itsura nyo na para kayong nalapnos na na mainit na tubig sa pagkabigo nyo sa rally. Ay, gumising ako kanina. Ang saya-saya ko nga kasi si PBBM pa rin ang Pangulo. Pagkatandaan nyo, hindi nyo kayang pabagsakin ng Pangulo. Mark my word. Itaga nyo sa pagmumuka. Kaya sa bato, maniwala kayo. Kahit gamitin nyo pa yung bilyon yung pera, wala. Di ba? Alam nyo, ang Pangulo tanging Pangulo na nagtanggol sa bansang Pilipinas. Yung soberanya, yung West Philippine Sea, ay sus, Maria Jose. Baka hindi nyo alam. Ayaw niya umupo yung mga pro-China. Kaya talagang mamumurit kayo. Kaya yung sarali nyo, nalapnos kayo, bigo kayo. Ay, hindi nyo napatalsik ang Pangulo, Sabi nga ng katay, ako ang nagwagi, DDS ang sawi. Ano na naman ang pakana nyo? Anong susunod na plano ng DDS? Marami yan Hindi sila nauubos. Hindi sila nauubos ng plano para patalsikan ng Pangulo. Para patalsikin ng Pangulo. Walang kadala-dala talaga yung mga DDS. Tigasin talaga mga mukha ng DDS. Wala kasing kapal sa gulong. Panay rally. Sabihin, BBM resign. Agoy. Backfire sa inyo. Ako ang nagwagi. Ang mga DDS laging sawi. Ay, Mr. President, asaran mo sila ng gusto. Ay, nalorky ako sa mga DDS talaga. Ay, hindi na papagod. Tingnan nyo, sa isang araw, magrarally na naman sila. Alam nyo kung saan sila nagsusumbong? Doon kay Bonifacio. Ay, naku po. Alam niyo kung saan sila nagsusumbong? Doon kay Bonifacio sa Liwasan. Ay, naku po. Alam niyo kung magsasalita lang si Bonifacio sa liwasan, sigurado yun. Murahin silang lahat.
Sasabihin siguro ni Bonifacio, oh, hindi lang kayo nahiya. Pakapala na lang ng mukha. Wala na kayong ginawa, kundi dada ng dada. sa madla. Walang nakikinig sa inyo, kundi mga palaka. Sabi ni Bibers Talikera, tururut, tururut. Ay, nako. Tatawa talaga ako sa mga DDS. Lalo na kay, Garotay. Nako po. So, yun, mga kababayan. Ay, ako ang nagwagi. DDS, laging sawi. Ay, nako. So, yun mga best, yung ganun may next-upload. Yan, ang Pangulo, tsaka First Lady. Sabi sa inyo, iba si First Lady. Trabaho, walang personalan. Kaso pinupersonal nila Sa sobrang inggit nila. Ayan. Yan, ganyan. Kawang gawa. Yung mga magagandang gawa ng Marcos administration, puro trabaho lang. So yun mga best, see you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines.